Psalm chapter 14 verses 2 to 4. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there any who did understand and seek God. They're all gone aside. They're all together become filthy. There is none who does good, no, not one. Have all workers of iniquity no knowledge? Who eat up my people as they bread and do not call upon the Lord? As human beings, we see many things, some of which have become our gods, and we try to equate them with God. But when God looks around, he cannot see anything that is his own equal. And sometimes, man have mistakenly considered things to be equal with God. In today's message, Brajan Macapobre introduced a new series of studies about mistakes and how to turn them into blessings. The message can be found in Psalm chapter 14 verses 2 to 4. It tackles about the God who looked down from heaven, God's search for his children who desires to seek him, and how men fail to understand God because they seek him not. Aton lang taon ni nga passage sa scriptures. Nakanto kita sa una nga kamaturan. Heaven, elevated place of observation. Kagdayon, the word look means literally to bow himself over to get a better and close examination of men. The Lord represented as gazing intently upon the activities of men. Ang aton gialagad nga Dios ya, may gitawag ni siya nga gitawag iya nga elevated place of observation nga amo ang langit. Galantaw siya. Kung imo lang taon sa aton gibasa, galantaw siya, imo makita kagdayon may gipangita siya. Kung aton lang taon dito sa teksto naton sa Hilonggo, nagtanaw siya. Ang Ginoo nagatanaw sa mga tao pag-usisa kung may ara nga nakaintindi sa kamaturan ka nakahangop sa iya. Nagapangita siya nga may mga tao nga nakaintindi. Yes. Sabi mo lang sa namalandong ko sini, kung kaisa may paghibi man sa kung tagipusoon nga, kung ang tao makaintindi lang sa plano sa Dios, hindi masubong sinikagamo ang kalibutan. Hindi masubong sinikagamo ang panimalay. Hindi mangin subong sinikagamo ang isa ka nasod. Tukay ang pag-intindi ang word, hindi ni lahog-lahog. Isa ni sa focus kung Diyos na, kung plano na sa Diyos ang hambalan. Imo makita iya, lantawon na to. Sa Insight of the Scriptures, volume to, specific nga diin, ini nga gitawag ya Insight of the Scriptures as gitawag ya complete dictionary. Naghatag siya sa word nga understanding nga na-amaze ko sini nga kwan. Siling pagdiri understanding can refer to comprehension. Nagamit sa word nga comprehension, nga kung lang taon ni mo na, gahom na, abilidad na, katakos na sa pag-intindi. Ito sis, kung makahangop kaya, imo makita iya, nangin may abilidad ka sa pag-intindi. Pagpakan na ito na Ginoo sila. Sabi mo lang, sadra nga, imo makita iya sa nag-eskwela pa ko. Ako nakita nga ang gasala panahon sa examination kung mag-abot
inang gitawag ya, way kaintindi sa gilikture sa maestro. Everybody say amen. Gasala na. Inang way gatuon sa gihambal sa maestro. Amo na nga, ang insight of the scriptures, bulyong to, naghatag sa sing kahugulugan nga word nga comprehension. Abilidad, katakos, kung sa Cebuano pa, pag-intindi, kung pagsabot, kung sa gitawag sa Cebuano nga translation. Kagdayon, ang gigamit pa niya diri, full and profound realization of the inner nature. Full and profound realization of the inner nature. Pagtungkad sa madalom nga kinaiya sa isa ka butang. Ito sis, kung makaintindi ka, imo makita, matungkad mo ang pinakadalom nga kabubuton sa Dios sa imo kabuhi. Brakpakan na ito na Ginoo siya. Matungkad mo ang pinakadalom nga purpose sa Ginoo sa imo kabuhi. Matungkad mo ang iya katuyuan nga ipaihimo sa imo samtang nagakabuhi ka. Kag kung mapatay ka man gigaling, kay mapatay magid ang tao, imo makita iya napabatyag mo sa Dios ang iya gihandom nga iya gusto tan-aon sa sini nga kalibutan. Lapakan na to na Ginoo. Hindi ka mapatay nga ignorante. Hindi ka mapatay nga wala sing kahibalo. Tungkol kay siling pa ni sa Ginoo dito kay Oseas, my people is utterly destroyed for the lack of knowledge. Amo na ang word rin nga gigamit, profound realization of the inner nature. Ito sis, kung makaintindi ka, hindi ka magsala, to kinakahibalo ka how to manage. Everybody say amen. Lato bala na, magkanto ka sa doktor ng mga espesyalista. Why sila nagasala sa imo balatian? Why sila gasala ga pangluspad ano nga balatian mo? To kay gi-specialize nila, nakahibalo na sila kung ano ang imo gibatyag. Kag sintomas sa imo gibatyag. Ito sis, kung ara ang paghangop, hindi ka magsala, maintindihan mo nga tunga sa problema ang Diyos kabalo magsalbar sa imo. Amo na ang word nga gigamit diri imo makita iya comprehension, profound realization of the inner nature. Oh. Yes. Kadumdum ko sa isa ka panday. Sinsiro ang pamangkot siya bata mo. Siya tay, ngayon ang steel tip, kung butungon mo, gabalik. Nablang itaw kaya, kung magtakos ka sa kahoy, kay panday ang iamay mo. Di mo na sa takson, pagka, mo balik na siya. Gitinuntuhan siya amay. Amo na nga kung mamangkot gani imo bata, hindi na sabton binuang. Kay ara na sa learning process. Sino siya anak? Ario. Nga mo balik na. Kay may gamay na nga duwindi dito. Nga pagbutong ko, butungon pus duwindi din pagbuhi na ko. Binuangan niyang bata. Karon naglakat siya. Paglakat niya, gibilin niya ang iya takos, iya steel tip. Giwasak sa bata. Gibungkad. Pagbalik niya, nagsinsatay, tikalon ka man tay. Way madwindi sa sulod. Siling ang iyam ngaman. Giwasak ko ang imo kon, gilantaw ko kung may dwindi nga kon, wala. Ito sis imo makita, kung imo tan-aon, kung makaintindi ka sa isa ka butang, hindi ka mainto kay bisan sin o man nga gusto maginto sa imo. Lapagan na to na Ginoo. Kagdayon, ano ni ang gitawag nga, ano ang kahulugan sa kwan? Underlying reason. There is always a reason for everything. Kung natabo na iya, may rason nga natabo na. Para na sa gitawag ya, kung makakita ka nga nag-aso,
Kung usisaon nimo nag-aso, may rason nga nag-aso to kung may nagdabok. Underlying reason and significant of complex matter. Ano man kalisod? Ang word nga gigamit diri complex, lisod intindihon, lisod sabton. Bisag ano na kalisod sabton, kung imo may paghangop ka, masabtan mo na. Everybody say amen. Yes. Amo na ang Kristohanon niya, gi-equip kita sa spirit of understanding. Nga, lain ta panglantaw sa unbelievers eh. Ang panglantaw sa unbeliever sa iya, lawas lang ginaya. Lawas lang ginaya. Amo na nga pagkauno niya iya lawas, sa guro niya iya lawas, gitawag niya, paliguan niya iya lawas, magkuan siya, magplano siya sa palaabuton para siya lawas. Pero kita lain. Kangay sa ila, ginaligo na aton lawas, aton ginasagod ang aton lawas, ginapakaon. Pero nakahibalo ta, nga ang lawas naton may unod nga kalag, palakpakan naton na Ginoo sini. Nakita naton ang innermost nga substance sa lawas. Kagdayon, nag-aalagad ta sa Dios tungod kay hindi lang ginasagod naton ang aton lawas, ginasagod naton ang aton kalag nga gihatag sa Ginoo. Nga din kung mapatay ang lawas, ini nga kalag buhi antud sa si katapos. Nagtawag sa akon sa Mindanao, isa ka pastor. Atong nagdidikit diri sa akon sa lakyan, Pastor John Del Valle patay na. Gilubong sa itong nagligan. Pero abi mo lang, ang mga gitawag yan ng mga pamilya, way na nagpagamo. Way na siya, pagsiling niya, pagpulay niya sa ospital, hindi na ko ninyo pag ipadal-aliwat sa ospital, ha? Siling ang mga pamilya, naman. Siling siya, abi mo lang, ipa-experience na ko sa Ginoo nga, kwaon na niya ang hulam ko nga kabuhi. Nga, isa ko no kation, imo makita iya. Nakita niya ang iyalawas, ngara sa katre, pero ari sa sagwa. Yaw na. Nakita niya iya lawas, nga nagigda, pero ari sa sagwa. Dayon, ang natabo mo ni. Kasi bisita sa mga pastor, bisita sa iya nga nagmasakit, imo makita iya. Gaampo siya. Ang nabilin nga bahin siya kabuhi, gigasto niya sa pagampo. Ang mga membro magduaw, imo makita iya, maabtan siya nga gaampo. May mga pastor nga maduaw, maabtan siya nga nagampo. Kagdayon, isa kation, imo makita iya, nagkaon pa siya. Way nagsiling ang pamilya nga mapatay siya ma. Kaon siya, pagka gabi, natulugan na siya kag nasapuan siya nga patay. Nga may kabakod siya. Tugod sa malisod nga butang nakaintindi siya nga hindi lang siya lawas. May kalag siya, nga ini nga kalag, iyagin sagod, kag ini nga kalag, amo ang makikita sa Diyos. Lakpakan na ito na Diyos. Dayon, ang word nga comprehension, insight, ang word nga gigamit sa, gitawag insight of the scriptures, ang word nga insight. Ano ning insight? Paglantaw, kag paghibalo sa palaabuton. Entonces, gaistar ka karon, pero kung may paghangop nga gihatag, hindi ang imo paglantaw karon, kundi ang paglantaw nimo ang palaabuton. Pagpakan ito na Ginoo. Kagdayon, ang gigamit niya diri imo makita insight, discernment, and perception. Imo makita iya pagtungkad, katako sa pag-angkon sa kahibalo, pinaagi sa pagpamati. Consideration to separate and to distinguish. Ito sis kung imo makita iya ara ang gitawag gi understanding, ara ang paghangop, ara ang pagintindi. Imo makita iya balasahon man na sa imo tubangan, kangay sa madyungan, ang malain kag maayo. Imo makita iya malain nimo ang malain sa maayo, kag mahimo mo ang maayo because of the word understanding. Lakpakan nato na Ginoo.
Amo nang pinakatahom nga gipangita sa Dios. Amo to nga naglantaw ang ginuhalin sa langit. Kay gusto siya sa mga tao nga makahangop. Hallelujah. Kay kung ang Diyos gani Diyos gani gitawag niya maghimo sing programa, kag dayon mag-hire sa sing mga tao, manghagad sa sing mga tao nga maupod sa sing nga programa, indi niya paubdo na nga mga tao nga waay sing pag-intindi. Kay kung mag-upod na nga mga tao sa kausa, sa programa sa Dios nga way na sa kaintindi, mangin kasamok na siya sa mga tao nga di niya giupdan. Plakpakan na to na Ginoo sini. Mangin kasamok na siya. Like for instance, sa pagsimba. Kung hindi sa kaintindi sa pagsimba, hindi sa kaintindi sa pagdayaw, hindi sa kaintindi sa pagpasalamat, hindi sa kaintindi sa paghatag, ano mga aspect sa gitawag niya pag-alagad, mangin kasablagan na sa mga nakaintindi. Everybody say amen. Hindi ka kaintindi, imo makita iya, ano ang pagpasalamat? Mangin kasablagan ka sa nagpasalamat, to kay imo makita, imo gitawag tudluan ang nagapasalamat sa hindi amo, nga hindi nimo naintindihan. Everybody say amen. Amo na nga imo makita gigamit dire sa Insight of the Scriptures volume 2. Ining imo makita insight, discernment, perception, giving truthful consideration. Giving truthful consideration to separate and to distinguish. Magpaintindi. Kung maintindihan mo ang isa ka butang, hindi ka mainto. Everybody say amen. Dayon, makadto kita sa hambal sa Biblia sa Jeremias Kapitulo 23 hangtod sa 24 sa gitawag Good News Bible nga Ilonggo. Basahon ta? Ang Ginoo nagasiling. Paskugon ta. Ang Ginoo nagasiling. Ang mga mangin-alamon hindi dapat magpabugal sang ila kaalam. Di ba? Kung maalam kaya, posible nga magpabugal ka. Pero ang Ginoo ginagsiling, kung may alam ka, hindi nimo pag ipabugal ang imo kaalam. Everybody say amen. Basahon ta, dason. Ukon, mas kugunta, ukon ang makusog ng mga tao sang ila kusog. Dayon ikatatlo, ukon, mas kugunta, ang mga manggaranon sang ila manggat. Everybody say amen. Ito says, ang kaalam, ang kusog, ang kamanggaran, kung kaisa mo ning sorsa, bugal eh. Pero nagsiling ang Ginoo, hindi ka gin magpabugal kung ini nga mga butang ara sa imo. Everybody say amen. Nga. Versikulo 24. Saan ta? Kung mayara nga luyag magpabugal. Kung mayara nga luyag magpabugal. Gusto na ko nga maintindihan na to eh. Dapat, repeat after me, dapat siya magpabugal nga nakakilala kag nakahangop siya sa akon. Plakpakan na ito na Ginoo sa. That they may know and understand that I am the God who exercise loving kindness, judgment, and righteousness throughout the world. For in these things I delight, saith the Lord. Nakakilala kag nakahangop siya sa akon. Sa sini nga kalibutan, pila lang ayan. Nagapabugal siya kay may Diyos siya. Plakpakan na ito na gin. Tanawablan niyo? Ha? Sahon tabala? Ialaw nga ato ni maintindihan. Tungod, repeat after me, tungod
Kay ang akon gugma, mapinadayonon. Plakpakan na ito na Ginoo. Ang gugma ni mo sa imo asawa, hindi na mapinadayonon. May panahon nga matapos na, kunway na siya. Ang gugma sa imo ba na, hindi na mapinadayonon. Tukay kung wala ka, pwede na. Pero ang gugma sa Diyos, ang igugma sa Diyos, pakadto ni suway katapusan. Plakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga imo makita yagin alaw ta sa Ginoo nga there is sometimes frustration sa aton mga love life, mga aton pagigugma, tuki nagpamatuod lang na nga taho lang na sila. Ini na sila kahigugma labaw sa Dios. Ang makahigugma sa imo labaw sa tao amo gid ang Dios. Plakpakan na ito na Ginoo. Kag dayon anong hambal dere? Kag ginahimo ko ang nagakaigo kag matarong. Plakpakan na ito na Ginoo. Ginahimo ko ang nagakaigo kag matarong. Dayon, baskugon ta. Amo, ini, nga mga butang, nga ako naluyagan. Plakpakan na ito na Ginoo. Ako ang Ginoo nga naghambal sini. Plakpakan na ito na Ginoo. Amo ni nga mga butang, ako naluyagan. Tandaan mo ni, ang imo isig katao may naluyagan nga ipahimo sa imo, ikaw may naluyagan por nga himuon mo sa imo kogalingon. Si Satanas may naluyagan nga ipahimo sa imo, pero tanda eged nga may naluyagan ang Dios, kag ining naluyagan sa Dios, gusto niya nga makahangop ka, sin-o siya nga Dios. Everybody say amen. Gusto siya nga makahangop ka sa imo gialagad. Gusto siya nga makaintindi ka sa imo ginisimba. Tabla na. Pila sa inyo dire ang may mga tinigban nga larawan sa una. Pila sa inyo nga gakugos-kugos yung mga tinigban nga larawan nga way kabuhi. Dito sa Mindanao, imo makita iya nga isa sa mga istorya dito nga din imo makita sa gaubra kami sa luging. Imo makita may mga dito nga din naghatag sing kasaysayan nga di pag-abot nila, ang pag-abot halin siya sa buhol, nangabudlay sa dito, pagpangabudlay dito, way pa siya kapadala kwarta sa iya ginikanan. Nagbakal gid siya sing Dios-Dios. Inang gasiga-siga. Ya gibutag si altar, ginatrapuhan niya na. Sagod niya, dahil niya lakat. Muyo siya. Pag-abot po niya, kuluhod po siya. Gatagan sa may lawas. Karon ang banghaos, nga diin iya gidayunan nasunog. Pag-abot na niya gadabadaba na ang gitawag kalayo. Abi mo lang gisuhot niyang kalayo. Waay niya kwa yung mga pagkabutang ya bayo. Atong gibutang niya sa istante, mo iya gihingagaw dito paghakos. Pagguwa niya ang iya buhok, sunog na. May sunog na ialawas. Naghibi siya. Ginoo, bisan mapatay ko, luwason ta kang akon Ginoo. Just imagine. Ano nga ka-ignorantihan na? Nga iya luwason ang iya Ginoo? Tungod na kay way kalambot sa word nga paghangaw. Pero kamo karon nakahangop na kamo nga ang giinyo gisimba nga aton gisimba hindi tayo matuod nga Ginoo. Ang matuod nga Ginoo amo nang imo gipasalamatan kag gidayaw ka. Everybody say, amo ini ang mga butang nga ako naluyagan. Nagpaintindi kung ang gitawag langit amo ang gitawag place of observation. Imo makita ay nagapangita sa Japon si mga tao nga makahangop. Everybody say na. Siguro, yutay pa imo nahangpan, pero hindi ka pagpiliton sa Ginoo. Dugangi ang imo nahangpan, tuki amo nang gikalipayan sa Dios. Pagpakan na to na Ginoo. Dayon, kung imo tan-awon diri, imo makita. Naluyag ang Ginoo sini. Not, ang pinakadako nga mistik kag kung hindi ka kalambot sa paghangop,
Ang pinakadako nga mistake nga makumit sa tao, ang pinakadako nga sayop nga makumit sa tao, kung hindi siya kalambot sa paghangop. Everybody say na. Utod kagabihan, way ko ga, ari man yung mga taga-Hortensia. Membro ni Winayo as a pastor sa Hortensia. Kinanasunog dira nga mansyon. May kwarto ko sa ubo sila dito sa guest room. Ari nila suito ni sila. Ang iloy ni Day Imelda, si Inday Luisa, kuway ko nga gipangasawa sa gitawag ya mga Gustilo. Pag mukad tutos sa Manila, hindi to kay mag-isahanon. May mga sulugoon to nga magdala sa iya mga ribulto. Kaya nagapati siya nga iya mga ribulto. Sincero siya. Sometimes, we are sincere but mistaken. Plakpakan na ito na Ginoo. Tungod kay, siday ang paring na-connect sa kay nakapamana sa bata ni Don Julio Ledesma nga tag-iya sa Negros Navigation. Kung magsakay ito dito sa cabin, katos Manila, balik po rin, katos Manila. Kay malo ka mo nga, nalunod ang Don Juan, nadala si Day Luis. Abi mo lang, dala ang tanan niya nga tao-tao sa pagkalunod. Wait na himo. Nagpaintindi, sincero. Tinud-anay nga pagtuo, pero waay nabutang sa isakto nga tinuga, tukay ang gibutangan, hindi amo. Palakpakan na ito na Ginoo. Pero kita lain, sa nakahangop ta, waay na sulugoon ta nga magpasan. Tugkay, ang aton Diyos, hindi kita ang nagpasan. Siya ang nagpasan sa aton. Plakpakan na ito na Ginoo. Siya ang nagaugubay sa aton. Siya ang nagahamil sa aton. Amo nang matuod nga Diyos nga naghimo sa langit kag sa duta. Dayon, kung imo tan-awon diri, makato kita sa 32 versikulo 9. Na, amula ni ang warning. Na, kung tudluan ka sa paghangop, kung gusto ka maghangop, kinala mahibalo ka sa ning warning. Nga hindi ka manging kaangay sini. Basahon na to. Don't be like a horse. Hindi ipaghimo ang imo kaugalingon nga pareha kas kabayo or mule without understanding. Nga way siyang paghangop. They are held in sick by a bit and bridle in their mouth. Amo na nga ang kabayo gali ang mga mula gibutangan ginasing gitawag ya bukado na kay bisag amo na sa kadako kulang na siya sa paghangop. Na, otherwise they will not remain near you. Kung gusto ka maghangop, hindi ka kaangay sa isa ka kabayo nga diin ginabutangan ka rinda. Kung di ka butangan rinda sa lakayon mo, ang mga butang nga waay na sa kabubuton sa imo amo. If you want understanding, kinanglan mahibalo ka sa isa ka principle nga diin, hindi ka kaangay sa kabayo. Di ka kaangay sa kabayo kag sa mula nga gasinuplado kag dayon ginabutangan sing rinda. May isa ka gitawag yan ako. May isa ka gitawag university professor. Nagkanto sa isa ka monastery nga din imo makita gimanage sa Zen Buddhism.
Pag-abot dito, gusto siya sing kaalam. Gusto siya sing kahibalo the principle of Buddhist nga gitawag iya nga pagtuluan. Nakikita siya sa isa ka wise nga monks. Gipapungko siya sa monk sa lamisa. Kag ang monk sa ari si atubangan. Nagyamar ang monk sing duha ka baso. Gibutang ang pitsil, kag nagsiling ang monks. Undi ang imo baso. Sudli ang imo baso. Gipuno sa university professor ang baso. Dayon, giuyatan sa monks ang pitsil. Gidugangan ang iya ginbubo nga tubig sa iya kaugalingon nga baso to the point nga ang tubig naglapta sa lamisa kag dayon sila nga duha nakabatyag si pagkabasa. Sila nga university professor. Ano ni? Nga gisubong ko no sine, it is unlike an insult. Siya hindi. That is wisdom. Pagsulod di mo dre, puno ka na. Kaawas na ang imo utok. Damo ka na nahibalan. Damo ka dala. Kung bubuan ta ka, sing kahibalo kag kaalam kag knowledge, ang imo mabatian, sa akon mausik lang na. Tugay, kargado ka na sa sulod. May preconceived ideas ka na. Siling ang university professor. Ti anong himuon? Nga makahibalo ko. Nga may knowledge ko sa gitawag Zen Buddhism. Siling siya, ihuwad tanan. Ihuwad. Gihuwad. Kagdayan sila yung panya. Ang paghuwad mo, amo ng pagpakita nga may kagutom ka sa paghibalo, agod nga makapamati ka sa akon itudlo sa imo. Everybody say amen. Kung kaisa ang pag-intindi, ang aton na intindihan, aton na experience sa kadugay na sa aton pagkabuhi, kung kaisa manginhadlang na sa buot itudlo sa Ginoo sa aton. Everybody say na. Ang buot ipahangop sa gitog monks nga imo makita, there is a principle of emptying. Siya i-empty ang imo kaugalingon and then allow me to teach you about wisdom sa Zen Buddhism. Kangay sini sa Christianity. Amo kanina ang hambal si Jesus, blessed is the one who are thirst and hunger for righteousness. Gigutom gid katudtuod, giuhaw gid katudtuod sa pagkamatarong tungod kay puno na. Ito says, if you want righteousness, kinanglan nga diin, mabasiyuhan ka sa tanan nga unod. Ito kay nagaplano ang Ginoo sa pagpaintindi sa imo. Kay mintras nga din imo makita may kaugalingon ka pa nga ideya, hindi ka kalambot sa paghangop nga gipangita sa Dios. Amo gani na nga sa naglantaw ang Dios, imo makita iya way sa nakaplagan nga nakahangop tungod kay puro may nahangpan ang ari sa kalibutan. Na nga pasalamat ta sa Ginoo.
nga nakahangop ta nga may utang kabalas lang ta sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Nakahangop ta nga kung mapatay magigaling ta sa sini nga kalibutan, may hindi mapatay sa aton nga amo ang aton kalag, kag ini nga kalag naton aton ni gipabatyag pirmi sa pagsimba kag pag-alagad sa Dios, kag ini nga kalag aton ni siya gitawag gipitol agud nga diin mapuslan sa Dios nga naghatag sa sini. Palakpakan na to na Ginoo. Makato kita. Makato kita sa ikaduha. Seeking God is a command. Ang pagpangita sa Dios sugo ni. For this is what the Lord says to the house of Israel, seek me and live. Ang pagpangita sa Dios sugo ni. Anong hambal sa Amos 5 versikulo 4? This is what the Lord says to the house of Israel. Seek me and live. Palakpakan na to niya. Pangita ako kay buhion ta ka. Palakpakan na to na Ginoo. Pangita ako kay buhion ta ka. Just imagine bala, I would like to repeat it because repetition is necessary when there is truth. When to establish truth. Halin sa Ehipto, ya, pun tinakadamo na nga matay. Isa lang kapag kapatay, 23,000 mo. May ara pag ipamatay, nga gipangkagat sa manog. Naghalin sila dito, mga milyon sila. Damo ng casualties. Damo na ang collateral damage. Pero ano siling ni Moses? Ang nagapabilin nga nagatapik kag nagauyat nga hugot sa aton Dios buhi hangtod karon. Palakpakan nato na Ginoo. Buhi hangtod karon. Entonces, ang pagkabuhi mo karon, ang imo pag-exist karon tungod na kay nag-uyat ka sa Dios nga makasarang sa pagbuhi sa imo. Palakpakan na to na Ginoo. Seek me and live. Pangita ako kay mabuhi kagid. Seek me and live. Ano pa? Ano pa nga mga bersikulo? Ato ni bersikuluhan. Seek the Lord and His strength. Pangitaa ang Ginoo kag ang iya kusog. Pangitaa ang iya naong continuously. Palakpakan naton ang Ginoo. Entonces, ang pagpangita sa Dios hindi ni pag-undang-undang. Ang pagpangita sa Dios hindi ni optional, kundi continuously without ceasing tungod kay adlaw-adlaw siya nga imo gipangita, adlaw-adlaw pud siya nga imo makaplagan. Palakpakan naton ang Ginoo. Amo na nga imo makita ang Ginoo sa amay namon, give me our daily bread. Provide me our daily needs. Amo na nga, kung maintindihan ta nga may devotional, may mga pagpangamuy, maintindihan na nimo. Makita gini mo, nga adlaw-adlaw patilawon ka sa pagsagod sa Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. During sa extreme kag overwhelming discouragement, ang mga anak sa Israel gindala sa Babylonia nga ginapos upod sa mga propeta. Pero siling pani nagkumpos sing isa ka sulat si Jeremiah. Amo na gitog lamentasyon. Paghibi na tungod sa kalamidad nga naglambot sa ila kasalanan kag sa ila mga kasaypanan. Pero gahibi man, pero mabakod ang tagipusoon to kay ang Ginoo nagsiling. My loving kindness, Jeremiah, is new every morning. Palakpakan nato na Ginoo. Ang akon pagkamahigugmao,
ang akon way katapusan nga paghigugma, bag-o ni adlaw-adlaw nga imo ma-experience. Hallelujah. Continuously. Ano pa ang hambal sa gitawag niya? Makadto kita sa New Testament. Basahon na to. Gikan sa isa ka tao, kugunta, gikan sa isa ka tao, gintugan niya ang tanan nga mga rasa sang mga tao. Dayon, kag ginpaistar sila sa tanan nga bahin sa bugos nga kalibutan. Dayon, mas kugunta, napahamtang na niya ang daan nga tanan nga panahon kag ang mga dulunan sa mga lugar nga pagaistaran nila. Humana sa Ginoo ang dulunan sa Pilipinas kag Malaysia, humana ang dulunan sa Malaysia kag China, humana ni tanan nga mga dulunan. Kaling kay ang China, di magkilala sini nga dulunan. Imo makita iya, ginhimo niya ini, baskugunta, ginhimo niya ini, agod pangitao nila siya. Palakpakan na ito ng Ginoo. Ano ang purpose? Nga nangin Pilipino ka? Anong purpose nga nangin Malaysian ka? Anong purpose nga nangin Amerikano ka? Nangin European ka? Nangin Afrikano ka? Ang ultimate nga purpose nga pangitao nimo siya nga naghatag sa imo sing kabuhi. Palakpakan na ito ng Ginoo. Kagbasi pa lang, kagbasi pa lang ang Ginoo, angod nga namasi na lang ba? Basi pa lang nga mabatyagan nila siya sa ila pagpangita sa iya. Pero ang matuod, ang Diyos, hindi malayo sa tagsa-tagsa sa aton. Palakpakan na ito lagi. Hindi siya malayo because He is an omnipresent God. Ara sa tanan nga dugo. Galing kay, anak ka di prinsya, gabatyag ka lang pirmi sa imo kaugalingon. You are extremely self-conscious. Everybody say amen. Ang mga tao nga extremely self-conscious, bisan ara na siya sa isa ka lugar, ang ibutang nimo siya sa isa ka lugar, ibutang nimo siya sa kwarto, imo makita ang iya sinapinsar dito sa si Abalay, ang iya kwarto si Abalay. Ibutang nimo sa simbahan, present na siya. Ang extremely self-conscious, present na siya physically pero absent na siya mentally. Gaandar siya pangunahuna ang na-download dito sa yan ako. Amo na nga masiling ka di ka kabatyag. Ito sa isa ka tao nga makabatyag sa presensya sa Dios. Kuana? Dako na nga kahilwayan siya kabuhi. Kagkahilwayan na siya kabuhi kang iya gibatyag nga Dios amo na makasalbar sa iya problema. Palakpakan na to na Ginoo sin. Oh, tara. Hindi malayo siya sa tagsa-tagsa sa ato. 28. Kay sa iya kita, mas kugunta, sa iya kita nagakabuhi. Palakpakan na ito na Ginoo. Sa iya kita nagakabuhi. Anong hambal sa Ginoo dito sa Salmo? Kung kuhaon ko ang hangin sa inyo ilong, kung kuhaon ko ang espiritu nga ginbutang ko, manaog ka mo, dayon insigida pagkanto siya bo. Tanaw na. Sa iya kita nagakabuhi. Mas kugunta, nagagiho kag nangin amo. Ito sis kung magsilig ka, nangin amo ka karon, na amo ka sina, ano ang imo na angkon, ano ang achievement nga imo ginuyatan, na amo ka sina, kay may Diyos nga nagabulig sa imo. Tutod nagsiling ko. Damo na sa mga mangaranon nga ako na sumalang pero wigi ko nag-dare sa pag-witness. Para sa akon usik lang. Pero nga gitudloan ta ka. Nga pirmi ka gatudlo sa langit. Nga nangin amo ka karon to kay may nagbulig nga langit.
Amo na tudloan ta kasin-on ni siya. Agon makabalo ka sa pag-alagad sa iya. Yes. Huh? Paskugon ta, subong sang ginasiling sang iban sang inyo mga manugbinalaybay. Ha? Kita man mga anak niya. Palakpakan na ito na gano'n. Sino ba lang anak nga di sa magbatyag si amay? Anong mambal nimo sa imo anak? Nga way tahod sa imo? Way respeto sa imo? Way nagakilala sa imo nga amay? Anong batyagon mo nga sa imo anak nga way kaintindi sa imo? Sa imo ginhambal sa iya? Nga mangin responsable siya? Akon amay, siling si mama, tudluan ni sila sa obra. Siling ako amay, hindi. Paiskulahon anay ni sila agad nga kabalo mag-obra. Dira ang sala. Na, tukay kay balo sa pag-obra, pag-eskwela nagtinamaran. Ano ang imo mabatyag kung ikaw iloy, hindi ka intindi sa maayo nga plano ang imo bata? Anong batyagon mo subong nga amay nga ang iya naintindihan ang paggasto lang? Nagpastor ko sa Hortensia. Ako nakita, puro lagi paggasto. Kung may panahon nga maubos ni. Tuod. Agi ka sa Hortensia, lain na ng tag-iya. Agi ka dito sa Manapla, lain na ng tag-iya. Nga. Kangay sina pag-alaga. Mga anak kita sa buhi nga Diyos, papakan na ito na Ginoo. Gani, hangpunta ang Diyos nga itong gialagad, papakan na ito na Ginoo. Hangpunta ang gipabuhat niya. Kung nagsiling siya nga pangitaon siya, pangitaon ta siya. Ano ka problema amo ni? Sa pagpangita, beren, i-plastar. Amo ni, diri na ka-problema, diri na ning mistik. Nga, diri na ning sala. They seek other things before Him. Gipangita ang iban nga mga butang, sobra kay sa iya. Atong Birnes, wala na kung ikang kay way maninahisgote. Ang hisgutan na itong Birnes, seeking other things with Him, nagapangita sa mga butang upod sa Diyos. Ito, hindi isulo ang Diyos nga gipangita. Ang giuyatan sa Diyos ang gipangita. Karon kung langayon sa Diyos sa paghatag, ginabasol ang Diyos. Pero sistema sa imo balabata. Ikaw nga amay, ikaw nga iloy. Hindi ang tuod nga respect nga imo, nga iyagin, nga mahatag niya sa imo subong nga ginikanan, subo nga amay kag iloy. Kaya ang matuod nga respect nga diin sa isa ka bata, sa isa ka ginikanan, maihatag man ang kagwala. Palangga dya po na iya ginikanan. Plakpakan na ito na gano'n. Pero natabla ka ron. Kung ikaw amay, kag iloy, di ni mo hatagan, mulayong kasi mo bata. Kung may ibilin kang nga propidad, mag-agawan. Mag-inagaway. Pero hindi mag-inagaway sa pagsagod sa imo.
Everybody say amen. Amo na nagakatabo. May 5 ka kabata, may 10 ka kabata, may propiedad ka, mag-inagaway na, magpinatyanay na. Pero waay ginag-inagaway sa pagsagod sa imo. Pabayaan ka. Everybody say amen. Pero imo makita, kita gitudluan sa Dios. Hallelujah. Gitudluan ka sa Dios nga din imo makita pangitaon mo ang Dios labaw sa tanan nga mga butang. Palakpakan nato na Ginoo sini. Kay ang Dios nga imo gipangita, labaw sa imo gipangita nga mga butang, kasarang ni sa pag-provide sa imo sa mga butang nga imo gikinahanglan. Palakpakan nato na Ginoo sini. Ta. Amo ni problema sa tao. They seek other things before Him. Na? Ito na. May mga tao nga nakikita sa ko, Pastor, may gipangita di ko mo. Ari ko sa simbahan kay may gipangita ko. Ano gipangita mo? Ako na usisa, mga material nga mga butang. To, layas kapila ka adlaw nga imo makita hindi na amo nga pursuit of God. Hindi material nga mga butang ang pangitaon mo. Ang Dios nga tag-iya sa tanan nga mga butang mo'y pangitaon mo. Di ba? Oh, may pangitaon ko. Question na ano yung gipangita. Kaya kung ang gipangita kaluwasan, ang gipangita pagdahig nga tuod-tuod, paumpawi siya nga makaplagan niya na kung ang Diyos iya pangitaon. Pagpakan na ito na Ginoo. They seek Him coldly and carelessly arena. Nagapangita nga daw ay gana. Everybody say amen. Lack of enthusiasm. Yes. And carelessly. Coldly and carelessly. Waay sing pasyon sa sulod. Hallelujah. Amo ni sakit sa Kristohano ni. Careless sa iya obligasyon. Yes. Sabi mo lang bagay kita maghinulsol sa ni. Ang personal letter ni Christ nga gipadala sa Ephesian Church, isa ra gid reklamo niya. Diin na ang una ni mo nga gugma. Nga careless ka na karon. Nga bugnaw ka na karon. Igo na lang sa handumanan. Sang una, sa bago pa ko nga Kristohano, tutom ko. Di ba? Amo na testimony. Pastor, sa una, sus ka, pilti ko katutom. Daw di ko katulog, kundi ko kapangamuyo. Sang una, gaupod ko sa pagpuasa. Sang una, gabi ka pang witness ko. Ti ano ka na karon? Wahay na gid, Pastor. Bugnaw pa sa simod sa iring. Engko, Brad, gaaso ka gihapon. Pero pa kaangay sa ayes, gaaso ka nas kabugnaw, ay kada gaasos ka init. Because you seek God coldly and carelessly. Kaapat bala, they seek Him, not His word. And character. Kita nga Kristohano niya, we are thirsting for the soul of men. Kagdamo na sa aton ang nagastuhan sini. Amo na nga kon mag-thanksgiving, imo makita ang gitawag iya nga ang aton mga kilala nga way panaluwas, aton giginapadihutan nga makakadtogin. Right? Everybody say amen. Atong ginaginahagad agud makapamati gid.
sa pulong. Pero tungod kay ang gipangita hindi pulong sa Dios ka karakter, ubos na lang imo pagkaon. Hindi ginakaagom kaluwasan. When I was in the Word for the World, may relief distribution. Mga sapatos, mga bayo, children ministry. Simba ka mo tira? Simba ka mo brad? Simba isa ka Domingo, dua ka Domingo, way na nagbalik. Nga, ang pagsimba gali, hindi kay sa pulong sa Diyos ka karakter, kundi bayad sa sapatos nga gihatag, plakpakan na to na Ginoo. Nga, kung ikaw mangita sa Diyos, ang primary motivating force nga nagbaga sa imo tagipusoon, nangita ka sa Dios tungod kay ara sa Dios ang pulong nga makahatag sing kabuhi. Palakpakan nato ni Ginoo. Nangita ka sa Dios tungod kay ang kinaiya niya wala sa imo. Nangita ka sa Dios tungod kay ang imo batasan kag kinaiya sukuhay siya kinaiya kag nangita ka in order to experience it since life. Palakpakan nato ng Ginoo. Gusto ka maka-experiensya sa kinambyuhan nga kabuhi. Sabi mo lang dito sa sa Isaias, imo makita, they will soar like an eagle. Imo makita ang translation sina, they can able to soar like an eagle because they have experienced at since life. Palakpakan na to na Ginoo. Magatimbuok sila kaangay sa agila. Tungod kay nakambiyuhan ang ila kusog. Ang ilang mapigaw nga kusog gikambyuhan sing kusog nga nagalin sa Dios, ang ilang mystic gikambyuhan sing blessing, ang ilang no nga kabuhi gikambyuhan sing yes sa dira nga nagpalapit sila sa Ginoo, nga nagahandom sila sa pulong sa Dios, kag indi lang sa pulong sa kundi sa batasan sa Dios nga diin mamold sa ila kabuhi kag dayon. That is the ultimate goal of Christianity, to change your character, to change your attitude, tungod kay you will be like Christ. Palakpakan natin. Living like Christ. Na nga, dayon, makatok kita, kung may ara pa rin. Pero ari, pangitaa ang Ginoo sa makaplagan pa siya. Seek ye the Lord while He may be found. Ang pagpangita sa Diyos may limitin. Hindi ni hangtod sa kahangturan. Everybody say, in Solomon in his wisdom, nagsiling siya. Kung masala ta, nagsiling siya. Kung manawag ka mo sa akon, hindi na niyo kumakaplagan. Naglambot sa expiration. Naglambot sa limitasyon. Ano nga ba? Seek ye the Lord while He may be found. Pangitaas siya samtang makaplagan panimo siya. Call ye upon Him while He is near. Pangitaas siya samtang makaplagan pa. Tawga siya samtang ara pa siya sa lapit. Ini akon i-repeat ni paghambal sa inyo. Hindi ni kay ulo istorya lang. True to life story ni nga natabo. Ang akon amay, isa sa nagpioneer nga lasang panang, dyan ay lasang panang. Ang luging sa ilko, diri paspakol, nauna na sila dito. Dira sila na abtan sa bagyo nga ami. Pero sa wala pa ang bagyo nga ami, gatinir na sila dira mga pila na katuig. Ang universal sang una,
Wala pang baptis amo na pinakadako nga simbahan dira sang una sa Janay. Wala pa nang baptis. Kag membro sila ni Father Nakon, mga biraw, mga batubalunos tanan. May isa siya ka gitawag niya, may isa ka kasaysayan na diin. Isa sa tao namon may nagdayon kanami sa ngalan mo. Ang iya gidayonan sitio Mateo. Ang iya pong ngalan si Pedro. Biblikal katama. Sitio Mateo ya gasimba. Kagdayon, ginahagad niya tong nagdayon si Abalay samtang gaubra sila sa kay Father Nakon. Muupod lang kung may thanksgiving. Pero pag simba, di muupod. Pero giagwanta lang gid. Pila ka tuig. Ara sa thanksgiving, kay sugo-sugoon man pagagwada, tanan. Pero sa gitawag iya nga kaluwasan, wag interest. Nag-abot ang bagyo sa amin. Tungkol kay sila ni Father Nakon, may pastor sila mo. Ang ila pastor, si Pastor Briones, halin pa dito sa San Carlos. Way paklaro nga dala ning highway. Diri pa to manglaktod kuno siya sa bukid sa Tubos, Calatrava, Tubuso, pagkato sa Escalante agon makalambot sa da. It will take 2 days. Matulog pa siya sa tungas lasang agon makalambot dira sa Janay kag sa Mianok. Natuunan gito rin pastor. Sa dira kuno nga nagkalatumba na ang kahoy, may mga kahoy pa man kay daw lasang-lasang bawi pag ginakuan, mga tanom nila nga saging sa naghinugpaas na may nanuktok sa balay. Nuktok. Giabrihan ni Father Nakon. Yung Mateo gali. Utod. Nga nagbiya ka pa sa imo balay, kadelikado ba si matumbahan ka? Siya hindi. Emergency gini. Ano nga emergency? Si Father Nakon. Isya. Si Pedro, hilimat yun. Mudawat sa Ginoo. Nangita pastor. Sabi mo lang, igo lagi kuno ka, sulod si Mateo. Ang alibubungan sa balay daw malupad na. Gahinugpaas na ang gitawag kahoy sa palibot. Naswertihan lagi nga kalambot. Ikonsultan lang pastor. Pastor Biones, ano man katuon tani. Sindi gitawag ya mitsa, hindi nakatindog ang mitsa. Kaya way mapaslight. Amugin pagbagus mo sa bagyo mo. Siling si Pastor Biones, utod, hindi ka na lagi magpuli, delikado ang imo kabuhi sini. Diri ka na lang. Magampo lang ta. Nga maagahan na nga tao, kay ato na siya pabatunon sa Ginoo. To make the long story short, naghupa ang bagyo. Nagpauli si Mateo. Pag abot niya dito, patay na. Nangin pala isipan sa ila ni Pastor Briones kag ni Papa. Nga Ginoo ay gini mo hatagi sing tiniyo. Nga panahon noon tani nga mudawat na siya. Way gini mo.
Nakalambot sa paghangop si ang ila pastor, si Mr. Briones. Otod, pila na siya katuig nga upod-upod sa inyo. Siya na tinuig na. Siya. Ato na lagi konklusyonan. Nagitawag yan, nag-ani sa siya Gipanggas. Nagitawag na siya sa Ginoo. Kung sa Cebuano, pag-isangpit na siya sa Ginoo. Ginagaalungay ng Ginoo sa iya, pero siya gapatiga. Kagdayon, karon nga siya nagkinanglan, way na namati ang Ginoo. Ito sis, seek ye the Lord while He may be found. Kung may tiun pata, pangitaon naton ang Ginoo, palakpakan naton ang Ginoo. Kung may tiun pata, taugo naton ang Ginoo, samtang ara pa sa salapit. Kagdayon, let the wicked forsake his way, an unrighteous man his thoughts, and let him return into the Lord. Palakpakan naton ang Ginoo. Balik kita sa Ginoo, and He will have mercy upon him, unto our God, for He will abundantly pardon. Palakpakan nato na Ginoo. Wow! Amo nang aton Diyos. Di blasyado ka, maayo ang aton Diyos. He can able to turn mistake into blessings. Palakpakan nato na Ginoo. Kung mangita lang ta sa iya, makahangop lang ta sa iya, He will have mercy upon him, unto our God, for He will abundantly pardon. Ano ang imong kinahanglan kapatawaran sa sala? Maluluyo ng Diyos. Pagpaka na ito na ginusil. Kasiguruhan. Ang pinakasiguro sa tanan, kung ara ang Diyos ay mo kabuhi. Pagpaka na ito na ginusil. Pero kung imo makita iya, tandaan mo ni, sa namalandong ko sini, may isa kahambal si Confucius. Anong hambal ni Confucius? Siling pa ni Confucius, failure to correct. Repeat after me. Failure to correct your mistake, you commit another mistake. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Failure, balikon na ito. Failure to correct your mistake, you commit another mistake. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Isiling ni Confucius. Kung hindi ka willing sa pag-correct sa imo mga sayop, sa imo mga mistake, imo makita ang hindi nimo, ang failure nimo sa pag-correct, siling pa ni Confucius, nagakomitar ka another na po nga mistake. Palakpakan na ito na Ginoo. Everybody say, muna nga siling pa ni Hifford, those who will not learn the lesson from history will pull from its error. Tungod kay kundi ka magtuon sa leksyon sa kasaysayan sa nagakatabo sa imo makita iya. Ang matabo sa imo, matabo na liwat. Because failure to correct your mistake, you commit another mistake. I would like to pagsugid sa inyo, ini kay ulo istorya lang. The great English educator, ang ngalan niya si Sir Isaac Barrow. Sa naglantaw ko siya ito biography, kasi sa niya na bless ko mo. Received in his boyhood only blame from his father. Halin pa siya, gamay pa siya, ginabasol na siya si amay. Nagmata siya nga din, imo makita, ginaising-ising siya amay. Tungod kay, madiparan siya amay nga, ang isugo puro mistik, puro sayop. Dayon, nagkasaysayan, nagsiling. Ang iya amaya
Siling pa di, in his boyhood only blame from his father, who taught him stupid. Ang mabatian pirmi ni Sir Isaac Barro, stupid, stupido. Magamal kang stupid, grabe na. Hindi na mapuslan, sarot na sa pamilya, buisit na sa pamilya. Amo pirmi ang iya mabatian. His father, ari pa ang iya mabatian, his father used to express his contempt for him by saying that if it pleased God to take from any of his children, he hoped it might be Isaac Barro. Pirmi niya mabatian ng mga muyo. Ginoo, kung may kwaon ka sa kung kabataan, ini lang si Isaac Barro ang kwaa. Kaya pulos ng bata. Di pala purti kasakit na nga mabatian mo. Nga kung magdebosyon na masiling, Lord, kung may kwaon ka man sa akong pamilya, unahan niya. Hindi bala siya doon ka. Grabe nga kon. Grabe nga gitawag nga kon. Grabe nga contempt, grabe nga pagbuli, grabe nga pagmaltatar. Pero are, Isaac Barro continued to correct his mistake. Everybody say amen. He learned from his mistake. Iya gitunan ang hindi maluyagan siya amay. Everybody say amen. Hallelujah. Iya gitunan ang hindi makapalipay siya amay. He continued to correct his mistake. Dayon, his mistake resulted to blessing. Plakpakan na ito na Ginoo. Nga, anong natabo? As continuously correct his mistake sa iyang mga kwan, imo makita iya. Nagbunga. Ano nga bunga? Kag ako nagapate nga ini nga tao, nakaupod lagi sa Dios. Plakpakan na ito na Ginoo. May Diyos lang git. Ay wala tao may kasubo nga kasaysayan, success story to, pero ang iya success grabe sa kasubanan. Sa dira nga nag-eskwela siya. Sa dira nga why siya gakatalaw sa pagkurik siya mystic, resulted to blessing. Aring kasaysayan, when the University of Cambridge, when the University of Cambridge sought a successor to the great Sir Isaac Newton. Sadra napatay si Newton. Nangita ang University of Cambridge nga ibulos. Di mo lang pinakatahom. The stupid Sir Isaac Barro become his successor. Pakpakan na ito na niya. Ang stupid! Ang hindi mapusla. Ang way paglaom. Amo ang nagbulos as Dean of the Cambridge University. Nga, isa lang ang sekreto. He continue to correct his mistake. Plakpakan na ito naging. Kag ang mistake nangin turn into blessing. Plakpakan na ito naging. Sabi mo lang, as we continue sa sining topic, ibalo naman ang Ginoo sa ato. Nga may kaluyahon kita. Nakaintindi ang Ginoo sa ato. Amo gini sa namangkot si gaina sa scripture bala. Kag dayon ang gibasa nga scripture. Salmo 103. Ako gigihambalan ang nagbasa, ipalambot sa bersikulo. Dito tapusa sa bersikulo
nga diin imo makita matahom nga pagtapos kung namati lang tagay na sa scripture reading. Ano ang hambal dire sa Salmo 103? Imo makita iya. Anong hambal niya? As the Father shows compassion to His children, so the Lord show compassion to those who fear Him. Repeat after me. For He knows our frame. He remembered that we are dust. Palagpakan na ito na gini. Kabalo siya kung sinuta. Kahibalo siya, we are not God. We are human. Kahibalo siya sa aton kaluyaw. Kahibalo nga naghimo ta. Iya tagindihon, iya taginhimo sa material nga hindi gitawag ya. Basta nga diin. Hindi perfect nga material kundi from the dust of the ground. Kahibalo siya. Gani wala siya pangagig pirme sa aton to kay nakahibalo siya sa aton kaluyon, nakahibalo siya sa aton mistik. Nakahibalo siya. Nakahibalo siya. Nga we are made up of the dust of the ground. Kahibalo siya. Kahibalo siya sa imo kaluyahon. Kahibalo siya kung sino ka. Diin ka lang kutob. Pero ang iya gipangita nga sa kasi untani tamo niya sa langit. May kasing-kasing ka nga may kagutom sa pag-intindi kung sino siya, kag pagpangita sa iya subong imo Dios. Palagpakan nato na Ginoo.